Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. So, batiin po muna natin ang bawat isa ng magandang umaga. Morning. Yan. So, salamat sa Panginoon dahil may panibagong araw tayo na tayo ay magkakatipon-tipon upang dakilain ng Panginoon sa ating mga buhay sa buong isang linggo na pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Yan po. At para po sa ating panimulaw panalangin, aking pong tinatawag si Brother Kids para sa ating open prayer. Nililingkod ko na tayo ito'y tumayo sa paating walang gawain at nagkakalangin ng sa Panginoon. Pasalamat sa lahat ng Panginoon. Lord, hallelujah, Panginoon Jesus. Pagpuri, nagpapasalamat nga po kami sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa lahat ng bagay na ginagawa sa amin at sa mga sito, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang gawa nito dahil alam namin, Lord, na ito'y makapagbibigay sa iyo ng pagpuri at pasasalamat. Dalangin namin, Lord, ang iyong panguna, ang iyong guidance, Panginoon. Alam namin na napakahalaga nito na sa aming gawa, wala kaming mga gawang tamang, Panginoon, kundi kapag wala aming proseso, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, hinihiling namin ang ibang na Spiritong siyang mamuna sa bawat sa aming, Panginoon, hinihiling kami ng tawad sa bawat pagkakasala namin na nagawa, Lord. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Lord, dalangin namin ang iyong blessing at pagpapala sa lahat ng gaganap, Panginoon, para sa iyong gawain kayo sa aming pastor. At sa bawat sa aming, Panginoon, pagpalain na po kami, Panginoon, ng kasiyahan sa aming mga puso, kaligayahan. Ngayon, di sa aming mga kasama, Panginoon, ito siya po ang bawat isa na makasama namin sila dito. Ngayon din, pinataas namin sa Panginoon ang bawat aming maririnig na mensahe na nagagaya sa ng tunay na ito'y magtibos sa aming puso at isipan. Maraming salamat, Lord. Muli, nagpapasalamat kami po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ready na po matapos natin ang Panginoon. Bigyan po natin sa palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin ang Panginoon. Oh,
sa aming buhay.
Good morning po ulit. Muli ng Panginoon sa awitan. Muli nga na magandang pakinggan. Sabihin mo mga salita niya para sa Panginoon. Ngayon po idadako tayo sa pananalangin para sa mga bata. Kaya yung mga bata po dyan, tinatawagan po natin sila dito. Sa harapan, yan. Marami po sila ngayon. Meron po silang activity mamaya. So dito ulit po sila. Yan. Yun. So, muli, hiling ko ang bawat isa, nabigay po natin ng pagpapala sa mga batang ito. Iwan pa ako makamay sa kanila, kahit yung magpasalamat sa Panginoon. Panginoon Jesus, narito nga po kami, Lord, nagpupunan ng pagpasalamat sa inyo, sa buhay ng mga batang ito. Salamat, Lord, dahil binigay niyo sila sa amin. Salamat, Lord, dahil ito ang unang mamahal sa kanila. Kaya, Lord, sa pagkakataon ito, hinihiling namin ang inyong patuloy na blessing at para sa bawat isa. Ngayon din naman sa bawat isa sa amin, bilang kayo ng mga guardian at mga magulang, tulungan niyo po kami, Lord, na mapalaki sila po kami ng may banal na pagkatakot sa iyo. Alam namin ito isang bagay na napakahalaga na dapat matutunan ang magkaroon, Panginoon, ng paniniwala at tiwala sa inyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, i-bless niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin. At, Lord, sa mga panahon ito na bakasyon sila sa pagkanilang mag-aaral, ikaw magbigay sa kanilang, Panginoon, ng talento ang magagamit din naman para sa paglilingkod sa iyo. Kaya Lord, salamat din sa activity na gagawin nila mga Lord. Alam namin na ikaw mga puli na may tatas dito. Kaya Lord, tatapasalamat kami sa iyo sa mga batang ito. Kung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Paano yan? Parang may epekto pa ako ng mga nalalaman ako. So, ito na dapat tayo sa inventory. Mapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya na binibigay, sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa sa ating buhay. At ito yung pagkakataon natin para ibalik sa kanya yung mga ating mga pasasalamat sa lahat ng bagay na ito. Kaya tayo po lumapit sa pagsensya natin ngayon, tayo po magpasalamat, tayo po tumikip. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon Jesus, maraming salamat nga po, Panginoon, sa inyo. Saan mga bagay na meron kami, Panginoon, binabalik namin sa iyo po sa salamat. Kaya Lord, sa mga oras na ito, gawin mo masaya ang aming puso na sa pamagitan ng pagbibigay. Tunay na Lord na gawin namin ang mga bagay ito na kunin may kagalakan para sa iyong gawain. Kaya Lord, i-bless niya ako pa rin bawat sa lapin o likom. Salamat Lord sa pag-ingat ito, pagpalain niyo po siya. Alam namin Lord na sa aming buhay na ito, wala kaming pag-aari, pero Lord, napakabuti mo sa lahat ng aming mga pangailangan ito ang nagbibigay. Kaya Lord, maraming salamat po muli sa lahat ng bagay ito sa mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung parang wala yata yung mga bata
tayo dito ah. Yan, medyo tagilid yung tagilid yan. Kasi dito talaga yung kahit sa attendance po natin, para yung banda rito palaging palaging kumpleto. Yan. Para medyo mas maganda po. Yung iba po, ito po banda rito sa kabilang side. Yan. Yan. Para, yan. Hindi po. Thank you po. Yan, dadaan po tayo sa ating mga announcements. Yan. Una, yan, sa nabanggit ko kanina, meron po tayong gawain para sa mga bata po mamaya. Kaya kung meron po kayong mga email, suggestion, request, concern, and appreciation, pwede niyo po yung email. Yan, sa ating pong email ad. Yung paterosevangelicanchurch@gmail.com. Kung meron po kayong mga idea, regarding po sa kung paano po yung pwede natin gawin sa church, kagaya po yung idea na meron po mga gawain para sa mga bata, kung meron po yung gusto mga ganyan, pwede nyo po ipalam po sa amin yan. At meron din po tayo yung Facebook page, yung BEC Pateros Evangelical Church. Yan. So marami po mga nakapost dyan na mga gawain. At meron po tayo mga kapatid na magdiriwang mga arawan June 9 to 15, 2024. Patiin po natin sila. Wala? Pero wala. O baka sa listahan na natin ha. Kasi hindi na po natin na yung sa laptop mo. Hindi po na-update. Baka wala, meron. Yan. So wala na daw. Kaya yun nga. So minimum po, dadawat po tayo sa mga hindi ng salita. Si Chingay. June 15. Well, happy birthday! Meron na lang siya. Baka yung pangulong sa inyo, meron po. Pasensya na po kayo kasi yung ginagamit po natin dating laptop na may records ng mga birthday. Hindi po natin siya na-access ngayon. Kaya kung meron po mga pagbabago yung mga birthday na kailangan, hindi po natin na nasasabi na yun dyan. So, meron lang po tayo mga dating nag-expand na doon ng mga ginagamit natin. So, pasensya po doon sa mga hindi po nabanggit. Yun nga, yun po, dadaan po tayo sa kanilang mensahe. Nadadali natin buti yung Pastor Romeo Ras. Para po natin. Yun, meron po mga ball sa pabati. Happy birthday kay Kuya Ball. Yan, happy birthday. Birthday niya kahapon. Yan, happy birthday po. Morning po. Salamat dahil meron po tayong gawain na gaya po ito. So, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay tungkol po sa mindset. Mindset. Sino po sa inyo talagang linggo ngayon, Lunes pa lang, nasa mindset mo na magpupunta ka sa simbahan itong araw na ito? Sino po sa inyo? Nasa isip na ninyo, mindset na ninyo na pupunta kayo ngayong araw na ito? Okay, salamat po. Salamat po. So ngayon, palagi ko pong sinasabi ito. Pag nasa mindset mo talaga mag-church ka, di ba iniisip mo na hinahanda mo na lahat ng bagay? Tama ba? Tama? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya nga ako nandito eh. Kaya nga ako nandito. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa Lord para maging tama po yung mindset natin sa gagawin po natin pag-aaral. Panginoon, salamat dahil ikaw isang mabuting Diyos. Kahit kailan, hindi mo hinayaan na ang aming kaisipan ay mawalay sa iyo. Kaya gagawa ka ng paraan para malagay sa isipan namin na ikaw ang pag-asa namin. Kaya sa umaga ito, Panginoon, buksan mo ng maliwanag ang aming isipan, makita namin ang katotohanan, at makita namin yung mga bagay na dapat po namin bigyan ng importansya. Kasi alam po namin, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay ay mag-aaral po ng salita. Kaya samahan po kami sa tulong po ng inyong Espiritu Santo, makita po namin ang kahalagahan ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, kung kami sa dalangin, Amen. Amen. So again, kaya po yan, nakalagay po dyan, mindset. No, mindset. Kaya yung po basahin natin dito sa Mark 8:31-32. Basahin po natin. Mark 8:31-32.
Ayan. Pwede po, basahin po natin. 1, 2, 3. Okay, sandali po. Yung po parang nag-almusal na. Sino po rito yung hindi pa nag-almusal? Ayan. Doon lumapit po kayo mamaya sa akin, bibigyan ko po kayo. Okay, 1, 2, 3. Okay. Tingnan niyo po, no? Balikan po natin yung muna. Balikan po muna. Yan. Ang ating Panginoon, palagi, ang nasa isip niya ay palagi magturo, magsabi, magbahagi doon sa mga darating na mga panahon. Kaya nga sinabi niya He then began to teach them that the Son of Man was suffer. No? Again, pinapakita na dito ng ating Panginoon yung mangyayari sa Kanya. No? Pero ano nito, yung nangyari kay Peter, tingnan natin yung verse 32. Tingnan natin yung 32. Verse 2. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. Okay? Iba kasi yung mindset ni Peter at this moment of time. No? Kaya naman, ang ating Panginoon, may sinabi sa kanya. Tingnan po natin, 8:33. Ayan. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. Get behind me, Satan, he said. You do not have the mind the things of God, but the things of men. So again, pinapakita lang dito na iba yung isip, napakaiba yung isip ng Diyos kaysa sa isip natin. Tama ba? Tignan mo kung ano tayo iniisip na Lord na kumisang, hindi natin iniisip. Kaya, ito disipulo na niya, kasama na niya. Pero iba pa rin yung nasa isip. Iba pa rin yung mindset. Bakit? Kasi iba talaga ang layo ng iniisip ng Diyos sa iniisip natin. Kaya kailangan natin talaga lumapit kay Lord para makita natin. At sabi rito sa 8:34, tingnan mo natin. Mark 8:34, tingnan natin. Then he called the crowd to him along with his disciples. No? Ito na. Magbubukas ng ating Panginoon. Kasi kapag tayo, iba yung mindset natin, sino gagawa ng paraan para yung mindset natin, yung mindset ng ating Panginoon, maging mindset din natin. Okay? Sabihin mo nga sa katabi yung mindset. Mindset. No? Kaya, tingnan po natin. Sinabi na nito, binuksan ng ating Panginoon sa Mark 8:34b. If anyone would come after me, ito na. May sasabihin ng ating Panginoon, may i-reveal na. Unang-una, sabi ng ating Panginoon, kung gusto daw natin sumunod sa Kanya, letter A, tingnan pa natin. Letter A, we must deny ourselves. Sabi dyan, eternity, if anyone will come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ano bang sinasabi dito ng ating Panginoon na self-denial? Diba? Ano yung sinasabi dito ng ating Panginoon na self-denial? Tingnan po natin. Dito sa Philippians 2:5-7. Yan. Pwede po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Okay. Sabi rito, yung attitude daw po natin ay hindi, yung attitude natin ay dapat kagaya sa ating Panginoon. Ano yun? Ano yung attitude po niya? Verse 6. Uy, teka lang. Sorry na. Who being a very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Kung tutuusin, kapantay siya ng Ama, pero hindi niya kinonsider. Di ba? Ibig sabihin, binaba niya yung kanyang sarili. Bakit? Tingnan natin yung kasunod. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
So again, sinasabi rito na kailangan magpakababa daw po tayo. Madalas, ang palaging iniisip natin dito sa mundo, hindi tayo magpapalamaw. Tama ba? Ayaw natin magpapalamaw. Bakit? Gusto natin palagi tayo nasa taas. Pero dito, sinasabi lang natin, Panginoon, i-deny daw po natin yun. Paano pag-deny? Maraming mga bagay. Sa mag-asawa lang, di ba? Sino po dito sa lalaki ang naglalaba? Ito to, yung naglalaba ka. Yan, naglalaba. Alam niyo ba na iniisip kumisan, kasi nakalakihan natin. Kaya nga dyan nagsimula yung under Bisaya. Ano yung under Bisaya? Na kapag naglalaba ka, ewan ko lang, nauso sa amin nila Christian eh. No? Nauso sa amin nila Christian eh. Pag bumibili daw ng washing machine, dapat daw bibili daw ng washing machine ang babae, hindi pang lalaki. Bakit? Kasi sa kultura natin mga Pilipino, lalo sa kultura natin Pilipino, kapag lalaki ka na naglalaba, under Bisaya ka na. Pero dapat mabago yung mindset na yun. Mawala yun. Bakit? Kasi ngayon sa plano sa panahon po natin, ang babae ay nagtatrabaho na rin. Di ba, Tilen? Aba, ang hirap nun. Nagtatrabaho ka na, tapos pag-uwi mo, maglalaba ka pa. Eh kaso, yung mindset natin, di ba, yung mga lalaki na, mga busko. Ano? Paglalabahin mo ko? Hindi po pwede. Pero dapat mabago yung mindset. Kasi bakit? Kasi hindi kaya yung asawa natin babae yung maglaba na palaging siya may maglalaba. So hindi po ibig sabihin bumaba yung ating pagkatao, lalo sa mga lalaki, kapag tayo po yung naglaba. Mapalad nga ngayon ng mga lalaki. Bakit? May washing machine na. Eh dati, kami po, nung mag-asawa kami, bago pa lang kami, talagang kamay. Naranasan ko naglalaban sa pamamagitan ng kamay, talagang mano-mano. Ako lang. Nabutan mo ba yun mo? Na naglalaban ng mano-mano? O talagang washing machine talaga? Mano-mano. No? Kaya kung minsan, pagpapasok ka, hindi ko lang po alam kung nakaranas kayo sa mga ito. Sino ba nakaranas kayo gumamit ng perla? Yan, baka hindi ko alam kung sino yung perla. Hindi po yun sabon po yun. Ako nung pag naglalaba ako, namumuti yung kamay ko. At social na yun. Diaper na. Eh noon, ewan ko, nakaranas kayo yung katsa pa nga eh. Lalabahan mo yun, ibababad mo yun. Naalala ko nun, ako pag bago ko pumasok, ibababad ko na yun. Pag uwi ko, ako magpupos ito, ako maglalaba. Sa maniwala hindi kayo, nung nakatira kami sa Fort Bonifacio, alam niyo ba kung sino ko sa kayo naglalaba? Puro babae. Ako lang yata yung lalaki at that time na naglalaba lang. Sabi ko, parang tinitingnan ko, parang gusto ko maiyak ka. Nandiyan yung nanay, yung isang nanay, tapos ako nasa gitna, naglalaba. Sabi ko, parang kawawa ako dito, ang gabiyado ako Kaya lang, di ba kasi ang mindset? Pag ang mindset mo nasa isip mo, kawawa naman yung asawa ko kung siya pa ang maglalaba. Lalo na kung working. Ano ba? Pag working, ang hirap na hindi mo siya pa maglalaba. Siyempre, aminin na natin, iba po ang lakas ng lalaki kaysa sa babae. Aminin po natin. Ayan, alam na masama ko yan. Sa sobrang linis kong maglaba, kung isa lahat ng damit na pupunit na. Kung nakaranas ko mga lalaki na nakapaglaba mo. Dahil gusto kong magpuntahin ang gusto yung yung ginagamit yung katsa. Halos mapunit na pag nilalabahan. No? Pero kailangan gawin mo Bakit? Nasa mindset mo, hindi lang ikaw ang napapagod. Napapagod din yung asawa mo. May ginagawa lahat. Ganon din sa mga anak. No? Dapat yung mga anak, ang mindset mo, tulungan mo yung magulang mo. Hindi mo pwedeng sinanay, durin mo. Pag-uwi ng nanay mo, ng tatay mo, galing sa trabaho, sila pa magluluto. Tama ba, mga bata? Kabataan? Dapat marunong tayo magluto, pritong itlog na lang, masusunod pa. Dapat alam natin po yun. Bakit? Nasa mindset natin, mahal mo yung nanay at
tatay ko, kaya tutulungan ko sila. Okay ba yun, mga bata? Kabataan? Na hindi mo pwedeng pagprito ng itlog si nanay at si tatay ba, aantayin mo ba? No? Ewan ko lang, kasi sa panahon po namin noon, ewan ko lang, sa panahon, hindi ko lang, si Katoni, pwede ko sabihin na halos magkaskinan kami nito eh. Nasanay ako na bata pa lang ako, nakakapagluto na ako ng munggo na ginisang munggo. Kaya ko na sa edad ko na 12. Marunong na. Pero ngayon, yung mga bata hindi na masyado eh. Tama ba? Mga kabataan hindi na masyado. Bakit kaya? Kasi marami na instant. No? Instant mommy, instant. Naku. Sayang naman. So, ibig sabihin, kailangan i-deny natin yung karapatan natin kung minsan. No? Kailangan i-deny natin yung sarili natin para makita natin, gagaya sa ating Panginoon, kahit nandun sa salibin na siya pinakamataas, bumaba pa rin siya. Bakit? Kasi gusto niyang abutin tayo. Gusto niyang abutin tayo. Dapat ganun din po daw yung attitude natin. Kung gusto natin na maging followers talaga ni Jesus, dapat ibababa natin yung sarili natin para maabot natin yung iba. Tatanungin ko po kayo, alin po ang mas madali? Bumaba o umakyat? Bumaba o umakyat? Mas madali po bumaba kaysa umakyat. Ano ba? Kaya tingnan niyo po ang ating Panginoon. Nasa taas siya, nasa kalangitan, bumaba siya para abutin ako, tayong lahat. So yun ang sinasabi ng ating Panginoon, na maging mindset natin, na i-deny natin yung karapatan natin para maabot natin yung iba na hindi natin maabot. Diyan papasok po yung gusto natin silang iwin eh. Tama ba? Gusto natin silang iwin. Hindi natin sila maiwin kung palaging sasabihin natin na ay kailangan umabot siya sa standard ko. Hindi. Ibababa natin yung standard natin para maabot natin sila. Again, para sa magulang, maraming mga magulang ang taas ng standard mo. Okay yun. Eh kaya paano mo hindi maabot ng anak mo? Anong gagawin mo? Hindi. Basta ito, kailangan sumunod siya. Hindi nga eh. Merong mga anak, ako, 5 po yung anak ko. Meron akong mga anak na nakakabot na sa standard na inaanak ko. Pero meron hindi eh. So anong gagawin ko? Hindi po pwede. Kailangan i-deny natin kumisan yung sarili natin para maabot natin. Kumisan ibababa ko, mga nanay at tatay, di ba? May time na bumababa tayo sa mga anak natin para malaman nila na mahal natin sila. Hindi dahil sa kurbaman, hindi dahil sa binababa natin yung standard natin. Ang ating Panginoon, dininay niya yung kanyang sarili dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord, kaya bumaba siya. Binaba niya yung sarili niya. Dininay niya, binay mo. Parang hirap nito, no? Nandun pa, ganito po. Ewan ko lang, yung mga tatay at nanay, mag-agree siguro sa akin dito. Di ba tatay nanay, di ba meron tayong pamantayan na tayo ang nasusunod sa bahay? Tama ba, mga nanay at tatay? Pero may time, binababa natin yung standard natin para mawin natin yung mga anak natin. Ha? Parang minsan malaya sa akin, palagi yung sinasabi ko naman sa asawa ko. Hindi ako kumakain ng magpalaya, pero bumaba ako, kailangan kumain ako ng palaya para matuwa naman ang asawa ko sa akin. Sino po dito yung, mga kabataan, sino dito yung kumakain ng palaya? Walang nagtaas, di isa lang nakatago pa. So yung mga kabataan natin, hindi nila alam kung gaano ka-importante ang palaya para sa buhay ko natin. Okay? May time na i-deny natin talaga yung karapatan natin para makawin tayo ng tao. Help someone find his way back to God. Hindi natin sila makakasunod kung hindi natin ibababa, kung hindi natin i-deny yung palaging sinasabi natin karapatan. Kasi yun naman nagkakatalo, karapatan. Pag palaging isip mo karapatan, wala na, hindi naman natapos yung karapatan na yan. Dahil na tayo merong karapatan. Pangalawa, na sinabi niya, tingnan mo natin, take up my cross. No?
Mark 8:34. Take up his cross and follow me. Take up his cross. Alam niyo po, hindi po ito literal. Kasi maraming iba ginawang literal. Kaya pagmahal na araw, take up his cross. Bubuhatin ko hanggang monumento, hanggang Pangasinan. No? Pero, yan kasi yung iniisip nila na talagang literal na take up your cross. Eh kaso hindi naman yan eh. Hindi naman yan eh. No? Tingnan po natin dito. Sa John 19:17. Yan. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Okay? Carrying his own cross, he went out to the place of the skull. Pero again, pinakita po yan, hindi ibig sabihin gagayahin natin. Ano yung sinasabi niya cross dito? Balikan po natin dito sa Philippians 2:8. Tingnan po natin. Okay? And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Alam niyo po, may mga time talaga na talagang yung sinasabi niya natin, papatayin natin yung karapatan natin, aalisin natin yung karapatan natin, at bubuhatin natin yung ating cross. Anong klaseng cross yan? Maraming klase ng cross. Hindi po yung kaya yung iba, natuto na ano po ako, minsan may nakausap po ako. Alam niyo, natawa po ako sa kanya. Natawa ko na in the sense na hindi niya naiintindihan. Nanggaling daw siya sa Vatican. Nanggaling sa Vatican. At nilabas siya. Pinakita pa talaga sa akin. Nilabas ko sa kanyang parang yung tawag ito, yung maleta. Galing daw siya ng Vatican. Tignan mo. Bro, sabi ka sa akin, ano yan? Ang laking cross. Sabi ko, ano yan? Ito di ba, kailangan buhatin ko yung cross ko. Kaya palagi ko, literal. Di po sa nagano ko, literal, pinagmayabang pa sa akin. Tignan mo, alam mo, binindisyonan to ng Lando na pinakahit. Binindisyonan to. Kaya ito, may panlaman ako sa lahat ng masamang espiritu. Sabi niya sa akin. Kung ganun pa rin yung ano natin, ang hirap mo nun. Palagi mong bibit-bitin. Kaso hindi naman yun eh. Ang sinasabi yung cross dito, yung ating problema, yung mga bagay na dapat natin haharapin. Bakit? Kasi kailangan po natin na gayahin yung ginawa ng ating Panginoon na hindi naman mapapako sa kusa, hindi po mapapako sa kusa, yung gayahin natin na even to the point na tayo ay inaalipusta, still, no? Still, bubuhatin natin, yun yung pinaka-cross. Kaya pala sinabi po rito sa Hebrew 12:2, tingnan mo natin. Hebrew 12:2. Pwede mo pakibasa sabay-sabay? 1, 2, 3. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon. Alam mo po, ito po ang maganda eh. Ang ating Panginoon, kapag may inuutos po, nagsiset niya ng example. Parang ganito. Sino pong naniniwala na dito kailangan patawarin natin yung mga nagkasala sa atin? Sino naniniwala po? Porosyon. Ang hirap nun. Hindi yung hihingi sa iyo ng tawad kumisan, kailangan patawarin mo sa iyong sarili. Of course, nag-aantay ka pa rin na humingi ng tawad. Kaya nag-aantay siya, paano kung hindi humingi ng tawad, ang gagawin mo? May sasabihin mo ba, sige, may impyerno naman siya, bahala na siya sa buhay niya. Kaso hindi ganun eh. Kaya kasi natin rito eh, tingnan natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung ginawa niya? Nag-set siya na example. Di ba sinabi niya, patawarin natin yung mga taong nagkasala sa atin? Anong sinabi ng ating Panginoon na papako siya sa krus? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung kanyang ginagawa. So, nung sinabi ng ating Panginoon itong pagpapatawad sa kapwa, sa mga nagkakamali sa atin, siya mismo nag-set ng example. Ito po maganda eh. No? Ito po yung maganda eh. Pag may sinasabi ang ating Panginoon, siya mismo minomodel niya, ginagawa niya.
Pag sinabi niya na kailangan palagi tayong magpe-pray, palagi tayong kakausapin ng Ama, nag-set din siya ng example. Madaling araw pa lang, pumupunta na siya sa burol at nananalangin. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, palagi sinasample niya, ginagawa niya. Di ba? So, ibig sabihin, talagang yung take up my cross, talagang ginawa niya, literally. Of course, hindi tayo literally gagawin po natin yun. Bakit? Kasi ginawa na niya eh. Once and for all. Ang gagawin lang natin, paniniwalaan natin yung essence ng ginawa niya. Bakit niya ginawa yun? Ginawa niya yun para ako, tayo lahat na naririto, makalala sa totoong kaligtasan. Kaya pala yung sinabi niya dyan, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before Him, endured the cross. Tingnan po ninyo yun. Ano sabi dyan? Who, for the joy before set Him, endured the cross. Eh sa atin eh. Sino po rin ang kaya po pa rin maging masaya kahit ang dami ng problema? Kaya po ba natin? Di ba? Ano sabi ni Capredi? Tawanan mo ang iyong problema. Wait tayo. Sabi ni Capredi, yung kantang yun. Pero titignan mo, may sense eh. Akala lang natin parang, ano ba ito? Parang balik ba? Pero yun po yung kaibahan natin eh. Yun yung kaibahan natin. Kahit na may problema tayo, meron pa rin joy. Bakit meron joy? Kasi naman natin, yung Diyos na pinag-iningkuran natin, tutulungan tayo. Hindi tayo mababayaan. At ang isang napakaganda rito, ito po yung magandang balita. Kapag may problema tayo, nahirap tayo, lumapit tayo kay Lord, magugulat ka kung paano ang gagawin niya para masolve yung problema. Ang kailangan lang talaga natin, magtiwala sa Kanya. Di ba? Sino mo rito yung mayroon kang problema, nung masolve yung problema mo, tuwang-tuwa ka. Di ba ang sarap? Kaya ang tao hanggat nabubuhay, mayroong problema. Hindi mawawala yan hanggat nabubuhay tayo, mayroong problema. Pero ito yung good news. Sa bawat problema natin, tignan mo lang ang ating Panginoon, i-fix mo yung pananaw mo sa Kanya, makita mo, in spite na ganyan nangyayari sa Kanya, nanalo pa rin siya. Minsan may nakausap ako, sabi sa akin, Pastor, bakit lang hindi niya magagawa yan? Eh, Diyos yan. May point ba? May point. Pero ito mabigat eh. Tignan natin yung pagdenial. Nasa yung nga mahirap eh. Binayin mo Diyos ka, tapos ngayon nakapako ka sa krus, mumurahin ka, duduraan ka. Hindi ba napakahirap nun? Bakit? Binaba niya kasi, dininay niya yung kanyang karapatan. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Di ba? Palagi nasasabi natin yan. Mga bata, palagi narinig yan, lalo na ngayon sa panahon natin. Ano sinasabi ng mga bata? Aba, karapatan ko na pag-aralin ako ng aking mga magulang. Nanay, tatay, okay ba sa inyo pag sinabi ng anak ko? Karapatan ninyo, karapatan ko na pag-aralin mo ako. Ewan ko lang, napanood ko ninyo kay Tulpo. Napanood ako kay Tulpo. Sa totoo lang, kung pwede lang, tuktukan ko yung bata eh. Ano yung bakit? Napanood ba na ngayon? Tinulpo niya yung tatay niya kasi 500 lang yung binibigay sa kanyang alawas. Araw-araw. Ang hindi nitong batang ito. Kung katabi mo yung anak mo, sabi mo, huwag mong gagawin yun. No, baka nita, no? Hilda, makita ka, tinulpo ka niya, no? Sana hindi maging gano'n, no? Itinulpo. No? Makikita ko, magugulat ako, no? Yung apo ko, no? Si Tasha, bilang sinabi, tinulpo yung mimi niya. No? Hindi na ako nilalabas ng mimi ko, hindi na ako pinapakain sa aura. No? Bigyan nireklamo na gano'n. Bakit po? Bakit nagkakaroon ng gano'n? Kasi, nawala na yung essence nung tinatawag natin na self-denial magaya sa ating Panginoon. No? Nawala na yung essence na
palaging bitbitin mo ang inyong cross. At ito po, no? Ang ating Panginoon, siya yung magandang halimbawa ng tinatawag natin self-denial at yung pagbuhat ng cross. Pangatlo, na sinasabi, follow Jesus. Alam niyo po, hindi natin masusunod yung follow pag hindi tayo nagkaroon ng self-denial. Kung hindi natin pinig yung cross natin araw-araw, hindi tayo makakasunod. Yan yung dahilan eh. Kaya sabi diyan, then he called the crowd to him along with his disciples and said, if anyone will come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Doon pa lang tayo makakasunod sa totoo sa ating Panginoon kung gagawin natin magkakaroon tayo ng self-denial at buhatin natin ang cross. Araw-araw, palagi kong dinideclare dito, na kailangan magbasa tayo ng Bible araw-araw. Naririnig pa lagi sa akin palagi kong sinasabi. Di ba? Sa totoo lang, may tinatawag po tayo ng self-denial dyan. Bakit? Kasi sabi niya na unahin natin yung salita ng Diyos eh. Sino gumagawa nito? Bago kumain, nagbabasa na o nagdadasal na po. Sino po sa inyo? Malaking bagay po yun. Bakit? Pinapakita natin na mas mahalaga yung pagkain, mas mahalaga siguro kaysa sa pagkain. Ito pinapakita natin na kaya natin mabuhay kahit wala pa yung pagkain, basta nandiyan siguro. Self-denial po yan. No? Hindi natin magagawa, kaya may tinatawag po tayong prayer and fasting. Bakit? Dinidinay natin yung sarili sa mga nag-crave sa atin. May mga bagay tayo na gusto natin gawin, titigilin natin. Di ba? Kaya nga, kaya yan, yung basketball. Ako po, aminin ko sa inyo. Palagi ko naman sinasabi dito eh, adik ako sa basketball. Aminin ko sa inyo, adik ako sa kahit nga. Di ba mo, kahit pilay-pilay na, naglalaro pa. Nung pilay na yung kamay, maglalaro pa rin. Ganun po ako. Pero dumating ang time na kailangan i-deny ko. At paano yun? May gawain eh. May simba. Ang sarap paglaro sa magtanggol, di ba? Ever, pag linggo. No, pag sa umaga. Kasi pag nauna ka doon, ikaw yung unang maglalaro. Naranasan ko rin mo yan. Hindi ako na iba rito eh. Yung ang center, no, may basketball court pa. Yan po si Bako niya punta siguro yung mga bata kasi. Doon unahan. Unahan ko sino unang maglaro, kailangan nakatayo. Kaya lang, hindi pwede mauna ako dahil may simba. So, self-denial. Self-denial. Meron kang kasama sa trabaho. Sino rin po yung kumakain ng dinuguan? Yung totoo, yung kumakain ng dinuguan. Paano kung meron kang kasama sa trabaho na hindi kumakain ng dinuguan, anong gagawin mo? Sorry, di na lang po ako sa CR kakain. Nandun yung kainan. Di ba may time nga, i-deny mo na hindi ka nakain ng bagay na yun para hindi siya matiso. Kailangan gawin po natin eh. Kasi uminimit na yan. Nakasabi naman, nakasunod naman sa Bible yun. Hindi dahil sa mahina yung pananampalataya. Hindi. Para buon sa ating kapatid na mahina yung pananampalataya pa. So may time talaga na i-deny mo yung mga bagay na gano'n. Ito, palagi ko lang kung sinasabi ko sa inyo. Ang mga tao na nasa paligid natin, pag nakita tinayuan natin yung faith natin, magugulat ka pati sila mag-a-adjust. Di ba? Sinabi ko na po tayo, nag-guess ko na sinabi. Pasensya na po kayo, palagi ko na babanggit ito. Yung kagaya nun, magyayaya yung aking mga kapatid, o lakas tayo, ganito, minsan lang naman ito sa isang taon. Doon nagkaroon ng pagkakataon na sila nag-a-adjust para sa akin, para sa amin. Bakit? Hindi kami pupunta pag yan ay natapat ng linggo. Kahit na anong gawin ninyo. Siguro, pagkatapos ng church namin, antayin nyo kami. Ganun po yung nangyayari. Inaantay talaga nila kami pag natapat ng linggo. Kasi alam nila, yung faith na pinanawalan natin, hindi tayo papayag na, hindi tayo makapunta sa church kahit na anong mangyari. Kahit na anong nangyari. So, ano nangyari?
Sila nag-a-adjust. Sino nang gagawa ng paraan eh? Para yung faith natin lahat tumaas. At lahat nagano pa sila, bumilib sila, hindi. Bumilib sila sa amin. Pagkakahit na anong okasyon, kung itatapat mo na linggo, hindi kami darating, in-adjust nila. Bakit? Kasi kailangan may time na ititip. Pero sa totoo lang po, nangihinayang po ako noon. Bakit? Ilang beses natin kami ng okasyon, wala kami. Wala kami. Hindi naman po sa pagmamayabang. Magmamayabang na rin po ako. Kasi yung kapatid ko yung may kaya. No, yung kapatid ko yung panganay namin. Kapag pumunta ka roon, may maraming pang price na makukuha. Nakakahinayang. Kaya nga minsan yung mga anak ko, minsan ang anak, bakit hindi tayo pupunta? Matatapat ng linggo eh. Hindi pwede. So, ano ginawa nila? Nakakatuwa. Kaya sila parang alam nila ng Martian. Alam nila ng Martian. Kasi nakakasama po namin ito pag mayroon kaming pinatawag na reunion. Kasi na-reunion namin either Pasko o Bagong Taon. Pero hindi kami pupunta. Hindi dahil sa may kaya kami, hindi. Ang saya nun. Ang saya nun kaya na mas masaya pag nakay. Tama ba? Mas masaya ka pag nakay Lord ka. At, kagaya mo sinasabi ko sa inyo, yung favor ng Lord, sila ang nag-adjust. Ina-adjust sila pag tatanungin kagad kami, tatanungin ako, Romy, mga kapunta ka ba rito mag-alam? Ay, hindi, alam niyo naman, di ko yan. O sige, tatapat natin ang ibang araw. Yun, gusto niyo gawin niyo ibang araw. O kaya, gawin niyo yung late. Total, matatapos sa matay kaibigan dito, alauna, di ba? Ay, alas 12. Alauna. Alis kami dito, kahit dumating kami ng alas 7 ng gabi doon. Matulog na lang kami doon. Pero, ang pinakamaganda rito, iuna pa rin natin sila kahit anong mangyari. Maniwala po kayo, mag-a-adjust sila para sa mga anak ng Diyos. Silang mag-a-adjust, hindi tayo mag-a-adjust. No, ito yung tinatawag na mangingibabaw pa rin yung pagsunod natin sa ating Panginoon. No? Ano sabi natin, Panginoon yan? Tinig ka na. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." No? Tingnan po natin dito sa sinasabi sa Matthew 4:19. Sabi diyan, Matthew 4:19. Ayan. Pakibasa po. Ayan po yung ating pong consolidation. Ayun po yung ating win. Come, follow me, Jesus, and I will make you fishers of men. Yan po yung tinatawag nating winning. Nag-i-invite po tayo. Ito pa naman natin po sinasabi sa kabataan. Na isa sa mga kaya tayo nag-i-exist is para mag-win ang tao para kayo. Bakit po? Kasi gusto natin mag-win. Hindi tayo para magpuno itong church na ito. Hindi. Pero maganda yun kung mapupuno yung church. Pero ang pinaka-reason kaya natin ginagawa ito, dahil mahal natin yung kapwa natin. Mahal ba natin yung mga kapatid natin, ang kapitbahay natin? Hello? Mahal ba natin yung mga kapitbahay natin? Kung wala tayong tandaan ko natin ha, pag hindi natin mahal yung kapwa natin, hindi rin tayo mamahalin ni Lord. Palagi ko sinasabi ito. Clark, sino mahal mo? Ha? O, papa mo. So, ginagawa ba natin lahat ng paraan para yung papa mo lang ba? Wala naman ba? O, sige ba kaya? Meron yung list siya, may mga list daw siya. No? Pero yung papa mo, diba? Ang tanong, ginagawa mo ba ang lahat ng paraan para yung papa mo mapadala mo rin sa church? Sinasama mo ba sa prayer? Makasama mo rito? Okay. Maganda yun. Kasi may time na hindi natin basta maakay sila. So, ano gagawin natin? Hihinto na lang tayo? Hindi. Gagawa natin ang paraan para kasi ano na. Sino pong nakakasiguro dito na ligtas na siya? Yung pag dumating natin Panginoon, makakasama ka. Yung iba natatakot. Huwag po kayo mag-alala. Baka hindi pa naman mamaya darating si Lord. Huwag kayo natatakot. Ulitin ko po yung tanong.
Sino mo naniniwala nito na alam niya pag dumating si Lord, kasama siya? Dapat nga, alam po natin yun. Hindi po magmamayabang po yun. Yun po ang sinabi ng salita ng Diyos. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang sariling Panginoon at Tagapagligtas, tayo ay ligtas na. Ano yung sabi mo ligtas? Dumating man ngayon ng Panginoon, kasama ka. Diba? Ang tanong, tinanggap mo na ba si Lord o hindi pa? Kung tinanggap mo, dumating man siya ng araw na ito, kasama ka. Kasama ka. Kung tinanggap mo. Pero kung yung atabili ka, hesitant ka, bakit hindi mo pa tinanggap? Kaya dapat i-assure natin. Nakakasiguro po ba tayo dito pagkatapos ng service natin, buhay ka pa mamaya? Hindi ko po kayo tinatakot ha, pero matakot po kayo. Di ba nakakaliw? Hindi mo sigurado eh. Dapat siguraduhin natin. Kasi ang buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Dapat alam po natin yun. Again, yun po yung pinapalagdakan natin na mayroong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon. No? So, to win people. Tingnan po natin dito sa Matthew 28:19. Paborito po natin ito. Pakibasa po. 1, 2, 3. Yan. Yan po yung tinatawag natin consolidation. Kinoconsolidate natin yung mga tao para po ibigay talaga totally nila at magpabaptize para sa pangalan ng ating Panginoon. Yan po yung consolidation. Unti-unti pinapaalala po natin. Again, ulitin ko po hindi po ibig sabihin nagpabaptize ka, ligtas ka na. Ang binabaptize ko, yung totoong tumanggap sa ating Panginoon. Hindi yung, kasi di ba mayroon nangyayari ganyan? Nakarinig ba kayo kayo, kung wala ilalabas yung bata, hindi ba natin napapabinya ganyan? No? Batang maliit. Kung ilalabas siya, kami mangyari. Tayo po hindi ganun. Hindi po ganun tayo. Pinaniniwalaan natin, kaya nga nagpapabaptize dahil tinanggap mo na si Jesus bilang sariling Panginoon. Hindi mo pwede magpabaptize ka o the same na maligtas ka. Palagi po natin pinangalandaran dito, ang kaligtasan mo ay hindi dahil nagpabaptize ka. Nagpalubog ka sa tubig. Kahit ilubog ka pa ng 2 oras sa tubig, kung hindi mo tinanggap si Jesus, hindi ka pa rin maliligtas. Wala po sa tubig yun. Nasa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dapat maliwanag po yun. No? Yan ang sabi, consolidation. So ano, sabi nga lang ito, to follow Jesus is to disciple people. Tingnan po natin. Ayan. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Yan. Sabi ganun dyan, and teaching them to obey. Ayun po yung natin, discipleship. No, kailangan talaga turuan natin sila. No? At ang maganda po nito, hindi po madali magpaturo. Hindi madali magturo. Pero salamat, dahil dito, and I am with you to the very end of age. Ibig sabihin, sasamahan tayo ng Lord. Hindi tayo mababayaan. Ang tanong nga lang, talaga ba na gusto natin sumunod? Talaga bang dininay natin yung sarili natin? Kasi tamir pag natinagap natin ang ating Panginoon, dinidinay na natin yung karapatan natin. Binibigay na natin sa Kanya yung buhay natin. At sinasabi natin, Lord, Ikaw na magpatakbo ng buhay ko. Yung utak ko, bigyan niyo po, gaya binasa natin kanina, yung isip ko po, Panginoon, gusto ko maging kagaya ng isip ninyo. Kung ano po yung ginawa ninyo, gagawin ko rin. At ang pinakamahirap sa lahat, yung mahalin mo ang iyong kaaway. Tama? Madali mo bang mahalin ang kaaway? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman kayo nag-away niya kagabi, no? Hindi naman. Pero yan ang pinakano mo yan. Kailangan kagaya ng ating Panginoon kahit nung hindi pa tayo tumatanggap, kahit kaaway tayo ng ating Panginoon, still namatay pa rin siya sa cross para tayong lahat ay tubusin. Madali kasi mamatay para kung taong kamamatayan mo ay mabuting tao.
Pero mamamatay ka sa masamang tao, madali ko ba yun? Parang ganito. Meron kang anak na napakasama, sinabing gano'n ng hukom. Sige po, para malibre po yung anak niya, willing mo ba kayo mamatay para sa kanya? Pero kung magdadalawang isip siguro tayo. Tama ba? Magdadalawang isip tayo. Sample lang ha, wait. Sample lang. Luyan. Halimbawa, suwain yung anak mo. Halimbawa lang, dahil hindi naman mangyayari, napakabait yan. Halimbawa lang. Suwain siya. Lahat ginawa mo ng parang may ayaw sumunod sa'yo. Tapos sinabi sa inyo ko, sige po, para ano niya mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Mami, okay pa sa inyo na kayo na lang isisita dito ka. Yun po yung, ano po yun? Yun po yung message nun eh. Ganun po yun eh. Pero yung mga Panginoon namatay sa akin kahit tayo makasalanan pa. Ang dali kasi mamatay kung mamamatay ka, kung mabait, mabuti yung anak mo. Kaya pinipo ko sa mga nanay. Ano yung makakabilib sa mga nanay? Di ba pag may sakit yung anak, ano sinasabi? Lord, ako na lang magnanay yung anak ko. Kaya saludo po ko sa mga nanay. Alam ko lang, mga tatay, ganun din ba tayo? Pag may sakit yung anak natin. Tay, Lord, ako na lang po, huwag na lang po yung anak ko. Kaya kung may nakapagsabi na ng gano'n. Ewan ko lang kung may nakapagsabi na ng gano'n. Pero ako naniniwala ko mayroong mga tatay at nanay na gano'n. Dahil mabuti yung anak mo. Ibang istorya po ng dati sa ating Panginoon. Namatay siya nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ibang usapan po yan. Kaya salamat dahil ang ating Panginoon po, pinakita niya kung ano ibig sabihin ng denying. Pinakita niya kung ano ibig sabihin ng take up the cross. Pinakita niya yung sinasabi niyang to follow. Siya mismo, sinunod niya even sa kamatayan para tayong lahat. Kaya nga patunay na talaga siya ay pwede natin masabi na pagkatiwalaan. Dahil siya mismo, yung ginawa, yung sinabi niya, ginawa niya mismo. Yun po ang isang pinakamaganda eh. Di ba? Mga anak. Tayo naman, tatanungin ko naman kayo mga anak. Okay bang sabihin mo yung tatay mo o nanay mo kapag ginagawa niya yung ginagawa, yung pinapagawa niya sa'yo, ginagawa niya? Di ba dali sumunod, mga anak? Pag sinabi sa inyo anak mo, anak, ire-respeto mo ang iyong mga magulang. Ang daling sumunod, di ba? Pag nakita, paano ako, halimbawa, sinabi halimbawa ng anak ko doon sa anak niya, anak, dapat inirespeto mo mga matatanda. Ginagalang mo yung mga matatanda. Dapat mahal mo yung matatanda. Paano kung halimbawa yung isa sa mga anak ko sinabi niya, hindi naman niya nakikita yung anak niya na ninirespeto kami yung mga lolo't lola. Sa palagay iba maniniwala yung bata? Palagay ko mahirapan. Mahihirapan ka rin. Maniwala po kayo, babalik ang panahon, sasabihin sa atin yung mga anak natin o mga apo natin, kung kayo ba, ginagana yung tatay at nanay nyo. Tapos sasabihin nyo sa akin, gana pa yung tatay. Hindi mangyayari. Nakikita kasi nila eh. Di ba? Kailangan mag-set tayo ng example. Ipakita natin talaga, ganito. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na, anak, huwag kang maninigarilyo. Nakikita yung maninigarilyo. Susunod ba yan? Hindi. Maniwala ka, mahal mo, hindi maninigarilyo pag nandiyan ka. Pero pag wala ka na, gagayahin yan. At sabihin ko sa akin, anak, huwag kang maninigarilyo, masama ang katawan. Bumili kang Malboro, sindihan mo na. Yun, masakit. No? Sinabi mong manigarilyo, pero again, malaki po yung papel na gagawin natin. Bakit gusto ng ating Panginoon na i-deny natin yung ating sarili? Dahil marami po tayong mga bagay na ibibigay natin yung sarili natin para makawin tayo ng tao. Bakit gusto ng ating Panginoon na buhatin natin ang ating mga krus? Dahil alam ng ating Panginoon, pagpapakita ito yung kinukonsolidate natin yung mga tao. Bakit gusto ng ating Panginoon na sumunod tayo sa Kanya? Kasi tayo rin ay magpapasunod ng mga tao. Pag hindi tayo marunong sumunod, hindi rin susunod yung nasa likod natin na sinasabi natin sumunod. Paano ka pa
maligtas. Ito yung question na hindi alam ng maraming tao paano magkaroon ng kaligtasan. Sabi rito sa Acts 16:30, tingnan mo natin. Sabi diyan, kasi may nagtanong paano maligtas? Ito po yung nakakulong yung mga disipulo. Ang sabi ng disipulo, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Believe. Kailangan sumampalataya tayo. At ang sabi po sa Romans 10:9, tingnan po natin. Romans 10:9. Ayan. 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 Ayaw lumabas. Anyway, ang sabi po sa Romans 10:9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ito po ang isang napakaganda eh. Hindi namin kinakailangan literal na magpako sa cross. Hindi natin literal na kailangan gawin yung maraming bagay to follow Jesus. Pero isang pinakagusto ng ating Panginoon, ititilay natin lahat ng ating karapatan para sa Kanya. Bubuhatin natin, bibigbitin natin ang krus ng Kalbaryo para sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya dahil siya mismo nag-set na example na sumunod siya sa Ama, even kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya, sa mga oras ay isipin po natin nasa lang tayo talaga ng yugto ng pagsunod natin. Pero hindi po tayo makakasunod sa sinasabi ng salita ng Diyos kung yung mindset natin ay hindi nakatuon sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga sabi ko sa Hebrew 12, let us fix our eyes on Jesus. Tayo po tumayo. Sa mga oras ito, tayo po bumigay, isipin po natin mabuti. Meron po ba tayo talagang tinatawag na self-denial? May mga bagay ba tayo na talagang ginagawa natin para ang pangalan ng ating Panginoon ay mabigyan ng kapurihan? Isipin po natin mabuti. Maraming mga tao hindi nagkakaroon ng kaligtasan, hindi na matanggap ng kaligtasan na sinasabi po natin dahil maaari sa maraming kadahilan. Ang isa na rito, maaaring hindi nakikita sa atin yung pagiging isang totoo na disipulo ng ating Panginoon. Baka yung sinasabing take up the cross talagang wala tayong pakialam. Ang malaga sa atin, basta namumuhay tayo, nasa tingin natin ay tayo. At talaga bang sumusunod tayo sa ating Panginoon? Ang pagsunod sa Kanya, isa sa mga parang ng pagsunod sa Kanya, ay yung pagbibigay ng ating buhay para sa ating Panginoon, para sa Kanya. At gawin yung mga gusto niya. At ang gusto ng ating Panginoon ay meron tayong mga tao mangiwin para sa Kanya. Isipin natin ang ulit kapatid. Meron ka naman talagang nabahanginan tungkol sa salita ng Diyos. Meron ka naman talagang tao na nawin para sa ating Panginoon. Maaari, nahihirapan ka. Meron din magkakataon kung tayo tumigil, kung tayo naminawa. Pwede naman natin silang itulogin natin sa ating Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon. Kasi kawawa itong mga tao kapag hindi natin ang ating Panginoon, sila'y mapapahamak. Isa yun sa mga gusto ng ating Panginoon. Sundin natin yung tibok ng kanyang puso. Ang palagi nasa puso niya ay maligtas lahat ng mga tao. Magkaroon ng ugnayan ang lahat ng tao sa kanya. At mangyayari lang po yun kung totoong tayo ay genuine na tinanggap natin ating Panginoon. Wala tayong may papasa kung wala tayong tinanggap. Hindi natin magagawa ang isang bagay. Hindi natin may papasa ng maraming bagay kung hindi natin ginawa itong bagay nito. Kaya sa mga oras ito, sumay natin mabuti. Bakit nga kaya hindi tayo nakakawin ng tao? Bakit nga kaya parang hesitant tayong magbahagi ng sa kaligtasan? Samantalang ito yung unang-unang gusto ng ating Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. At nakakatawang isipin
nakakatuwang isipin na tayong gamitin ng Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, ito yung pagkakataon, pwede mong itulog sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung mga pagkukulang natin. Kung ano yung pagkukulang mo, sabihin mo sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon na gamitin tayo. Gusto ng Panginoon iparanas natin, sabihin natin sa mga tao na kailangan niya si Jesus. Yes. Tayo na natin. Panginoon, patawad po. Patawad po na madalas kami makasarili. Hindi namin talaga binabahagi ang salita. Natatakot kami, nakabahala kami, na baka i-reject nila kung sasabihin ko namin. Pero, inutos mo ito, Panginoon eh. Ibig sabihin, inutos mo na bahagi na namin, iwin namin yung mga tao para sa iyo. Ibig sabihin, magagawa ito. Kasi hindi ka naman nag-uutos ng mga imposibleng bagay. Lahat sa iyong harapan, Panginoon, ay posible. Kaya sa oras na Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaisipan na palaging sumunod sa iyo. Nagawin po namin ang sinasabi po ng iyong mga salita. Kasi ang iyong mga salita lamang ang tanging magiging pamantayan namin para kami magkaroon ng maayos at magandang klase ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil ikaw isang Diyos na hindi nagbabago. Sinabi mo ito, meron mo itong epekto. Hanggang ngayon, yung epekto niyan ay meron pa rin sa panahon pa namin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa oras na ito na magpakanong at kabilit lumapit po sa iyo. Kapatid, baka hindi mo may bahagi dahil ikaw mismo hindi mo alam kung ikaw mayroong kaligtasan. Ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng kapagsampalataya sa Kanya ay may katiyakan ng buhay. At babaguhin at bibigyan ng ayos sa buhay. Kaya kapatid, tanggapin mo ating Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya. Sabihin natin itong panalangin ito na nanggagaling sa Diyos. Ariin mo na sarili mong panalangin ng panalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Sa iyong harapan, isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan po ng iyong kalinga at iyong pagmamahal. Ako po'y lumalapit at ako po'y nananalig at sumasampalataya na tanging ikaw lang, ang aking pag-asa, ang aking buhay. Opo, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy matalim sa isipan na ikaw ang tanging pag-asa natin sa buhay nito. At dahil ikaw ang aming pag-asa sa buhay nito, sa mga oras ito, lalapit po kami sa iyo, dudulog po kami sa iyo. Sa mga oras ito, kapatid, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede tayo lumapit sa ating Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya, yung physical na karamdaman sa mga oras ito. Willing ang ating Panginoon magpatawad. Aayusin yung ating physical na karamdaman. Siya ang aking nakilang ng matawad. Habang Panginoon, si Manny, dinadaas po namin ngayon sa iyo. Dahil medyo may masakit po sa kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan. Alam po namin, Panginoon, na kayo amin nakilang magagamit. Ibuhin po niyo siya ng Panginoon. Opo. Opo, Panginoon. Opo. Kaya na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo. Ang bawat isa may problema emotionally. Ito yung pagkakataon. Lumapit tayo sa akin, Panginoon, tulungan tayo na marunong tayo magpatawad at matutuloy tayo maging natawad. Maaaring sa iyong magulang,
sa iyong asawa, sa iyong kapatid. Ang gusto ng ating Panginoon, marunong tayo magpatawad. Dahil tayo mismo ay pinatawad ng ating Panginoon. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Lumapit tayo. Humingi tayo ng tawad. At matuto rin tayo ng pagkakataon. Salamat tayo. Kaya na rin, maaaring sa mga panahon ito, nahihirapan ka sumunod sa ating Panginoon dahil sa maraming bagay na umahanda. Surrender natin lahat sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na yan? Mahadlang sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na makalaya tayo na sa lahat ng talikalan na ginagawa ng ating kalaban. Huwag natin payagan na tayo maging alipin ng idolatry, ng witchcraft, ng mga tradition, o lahat ng klase ng bisyo. Palayain tayo natin, Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo ay maging alipin ng mga bagay na yan. Kaya na rin, Panginoon, salamat po. Dahil ikaw rin ang napuprovide lahat ng aming pangangailangan. Sige kapatid, hilingin mo sa ating Panginoon yung provision galing sa Kanya. At kung meron ka ng mga resources, tulungan tayo ng Diyos na gamitin natin ito ng tama. Huwag natin sayangin yung mga biyaya na pinagulong sa atin ng Diyos. Gamitin natin ng tama ito. Tulungan tayo ng good stewardship sa mga resources. Ngayon na rin, Panginoon, salamat po sa aming mga kapatid na giriw ng kanyang kaarawan at ng kanyang anniversary. Dinalang ko namin, Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng biyaya ng ikaw na extension ng buhay at extension ng pagsasama ng mag-asawa. Kaya na rin, nadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa. Nakikita po niyo, Panginoon, na ang aming bansa ay pahirap ng pahirap. Pero salamat nandiyan ka na ikaw ang ihimo magbibigay ng conviction sa aming mga lagyan. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamanamang nanunungkulan sa ngayon ng gobyerno, sa lokal man o sa national. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ng aming mga pulisan, mga sundalo na sa ginagamit ng pagpapatupad ng batas. Bigyan niyo po sila, Panginoon, patuloy ng banal na tao sa iyo para magampanan po nila ang kanyang mga pagpapatupad. Lord, pagpasok ang isang linggo, kailangan namin ang iyong gabay. Kailangan namin ang iyong tulong upang kami makapagpatuloy na may taas sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil napakabuti ang Diyos. Ikaw ang patuloy na kumakalinga. Ikaw ang patuloy na bibigay sa amin. At ikaw din ang tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Gamitin mo ang aming buhay para ang pangalan ay mataas para ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, naririto po kami. Kami po ay willing i-give up yung mga bagay na magiging hanggang. Iditinay namin at dadagdag bubuhatin namin ang krus na pinapapasan mo sa amin at kay tunong paraan para kami makasunod sa iyo. Muli, Panginoon, pinupuri, pinapasalamat ako namin. Dahil ko namin. Na ngayon pa lang, tinugon mo na namin panalangin ito. Kasi lahat ng ito, hinihingi namin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Kung po mo tayo malis, kakanta po tayo, awitan natin ang ating Panginoon. Okay? Sige po, batiin po natin ang bawat sa bayan po natin ang bawat sa. Bigyan po natin po. Yung mga kabataan po natin, huwag po kayong maalis dahil meron tayo tuloy-tuloy na gawain mga kabataan. Bigay po natin yung papapala sa bawat sa.